Usapan natin yung loan app na sabi safe and fast daw. And up to 25,000 pesos. Proven minutes and multiple loan offers. Mukhang familiar siya guys ha. Because ito po yung sabi na ino-offer ni More Gold. That's back with a new logo. Does this mean na naging improved or nag-okay din siya? Bago nyo subukan yung loan app na to, mas mabuti pa panoorin nyo na lang yung video na to guys para meron kayong tamang expectations. It's Ate Red here, at kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, consider subscribing because ito po yung mga topics natin. Sinisilip ko po yung mga iba't ibang mga loan platforms para kayo may heads up sa mga to, para makapag-decide naman kayo kung okay ba to o hindi at the end of the video, because hindi lahat ng mga loan apps na nasa list of recorded online lending platforms tulad nitong topic nating loan app today ay okay. 1 year ago guys, sinubukan ko na yung loan app na to at nakakagulat kasi auto-submit siya. At ang daming mga nagreklamo sa loan app na to. But for some reason, andito pa rin siya guys. Nasa list of recorded online lending platforms pa rin siya. At makikita mo pa rin yung ads ni More Gold sa YouTube, sa Facebook. Mukha siyang promising kung yun lang yung babasihan nyo guys ha. But wag muna kayong magmadali. Tapusin nyo na lang yung video na to. 1 year ago, ito po yung thumbnail ko. If you wanna check that, you're welcome to do so. And I had an unpleasant experience with this loan app. So yun nga guys, yung video na to is based on my personal experience. Download ko yung loan app actually twice na now at sinubukan para makapagbigay sa inyo ng mga screenshots and yung opinion ko. Dati ha, 1,500 yung management fee na ikakaltas niya. So yung matatanggap mo ay hindi buo at babayaran mo siya sa loob ng 7 days. Nakita ko naman yung ads niya. Under po siya sa kay Thrift Platinum Lending Corporation. Mukhang promising but huwag kayo kaagad maniwala doon. At nakakatawa kasi yung mga nagbibigay sa kanya ng 5 stars sa Google Play, parang transliteration or copy-paste or parang bot yung gumawa. I don't know. Ano sa tingin nyo guys? Kasi kung titingnan mo naman yung nagbigay sa kanya ng 1 star, ang dami pa rin nagre-reklamo. Nagpatuloy pa rin ako sa pag-apply sa loan app na to guys para malaman ko kung talaga bang nagbago siya. So bumungad ka agad yung mga permissions na kailangan niya sa'yo. Sisilipin lang naman niya yung mga location tulad ng ibang apps at device information. So ikiklik mo yung agree tapos iisa-isahin niya yung iba pang permissions na gusto niya sa'yo. And then after that, lalabas to. From 25,000 kanina, ngayon 10,000 na. So, i-click mo yung apply now kung gusto mo magpatuloy. Sabi niya 2 million global users. Bakit global? Siyempre, humingi po siya ng mobile number. And magre-register ka kung first time mo. So, binigay ko rin yung mobile number ko. Nag-request ako ng OTP. At pagkatapos nun, ay magpapagawa po siya ng password sa inyo. Ito yung nakakatakot, guys. Kasi kahit nailagay nyo 6 na 11, 11, 11. Tanggapin niya. So, parang walang sense of security pag masyadong madali yung password na tinatanggap ng ganito klaseng system. So, nagpatuloy pa rin ako, guys. Nag-login ako with that 1111. Kaya hindi nyo pwede makita yung number ko, no? Yung number ko. And I click continue. Nakapasok naman ako sa system nila. Mabas ulit yung 10,000 and I click apply now to continue. Kaagad na siya nag-proceed dun sa ID. So, ID types, TIN, driver's license, UMID, GSID, IS, SSS, voter ID, PRC, postal passport, OWA. Sa ID na pinili mo, ilalagay mo yung ID number. And then, of course, yung birthday, yung gender mo, ibibigay mo rin. And then, name, middle name, and last name, ikaw po yung mag-i-input nun. Your marital status, education, residential address, ibibigay mo rin. Email, second phone, and social. Like before, hihingi pa rin siya ng social account. Pinili ko na lang si Viber, not Facebook or WhatsApp or Skype. Ayoko nga magbigay ng Facebook no hello. So, ayun, Viber po yung pinovide ko. So, kailangan ko rin ilagay yung phone number. After that, hingi po siya ng work information. So, kailangan mo talaga mag-provide ng company name regardless kung ano mo yung profession na pinili mo. 3 po yung contacts na hihingi niya sa'yo. Pipiliin mo yun sa phone book mo. Mag-proceed na siya sa facial recognition and sa ID. Pahirapan po yung ID, guys. So, actually, yung first try ko, ewan ko kung bakit, I tried my best na hindi maging blur yung ID. Pasabi niya, number of times is already exhausted. Try again the next day. Antipatica shock. Naghintay ulit ako the next day. Sinubukan ko, tinry ko na doon ako sa mas maliwanag at nakapasok agad ako. Guys, lumabas po yung kanyang offer. Yung offer niya na hindi naman pala kagandahan. Diyos ko, ang hirap po magpa-delete. Yung option mo lang is mag-log out. So, parang dapat pinag-iisipan bago kayo magpatuloy, ha. The next day,
after ilang try, lumabas yung offer niya. 10,500, 3,500, 3,500, VIP Pro, VIP 15, 13. Ano ba yan? Doesn't matter kahit na-i-click mo yung 10,005 kasi lumabas pa rin na yung pinag-a-apply niya sa akin is yung VIP 34 na 3,500. At least ngayon, nakikita mo na guys yung details ng loan bago pa man i-submit. I-click mo lang yung 3.5, yung parang V dyan sa gilid ng 3.5, lalabas po yung breakdown, tsaka yung details. It turns out na mag-offer siya ng 3.5, kakaltas po siya ng interest, management fee, platform service fee, risk fee, credit fee na 550. Paano ka na lang talaga, mag-wonder ka na lang talaga kung para saan yung mga yun. Pero, in plain and simple terms, hindi po maganda yung term niya kasi yung mga fees na yun, advance niya pong ikakaltas. 2,100 lang po yung matatanggap sa loan offer na 3,500 and 7 days lang po siya. Pinapalabas niya na 0% interest siya, pero nag-advance naman siyang kumuha ng fee, which is something na hindi po siya maganda para sa akin. So, opinion ko lang ha, ayoko sa mga loan apps na humihingi ng social account. Ayoko sa mga loan apps na ang laking kinakatas kahit na sinasabi nilang 0% interest sila. So, para pa rin siyang, it's a deceitful way of still charging interest in advance. Let me know what you think. So, ayun, sinamit ko guys and tinry ko kung ano ba yung mangyayari afterwards. At least alam ko na hindi ko siya buo matatanggap. Buti na lang nag-fail. At least, blessing in disguise talaga na nag-fail siya kasi ayoko pong magbayad ng 3,500 sa loan na hindi naman pala buo natanggap. So, meron naman pong mga matitinong mga loan apps at yung mga pwede nyo subukan and you can find them in this playlist here. Kasi yung mga loan apps na to are far much better than Morgold, no? Kung may pagbabago man, hindi na siya tulad ng dati na kaagad sinamit kaagad. At least ngayon, makikita mo na yung breakdown bago mo ma-confirm kung iti-take mo siya o hindi. When there's something like that na mga write-ups, syempre, dapat nagdadalawang isip ka na or dapat pag-isipan mo talaga kung magsasubmit ka pa ng personal information mo sa mga to. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel, make sure you're subscribed. Hit that bell notification button para kung mag-vlog ako about mga loan apps na yung legit at yung natutuwa naman ako, no? Hindi kayo mahuhuli. Mano-notify kayo agad kung meron akong bagong vlogs. And, kung gusto nyo makita yung mga loan apps na much better kaysa kay Morgold, please check this playlist. Baka may loan app dyan na okay para sa inyo. Pero hindi ko naman kayo mapipigilan guys kung i-continue nyo talaga yung pag-utang kasi kayo naman yung magbabudget yan. Pero dapat alam nyo what to expect. So I hope you learned something from this video. Thank you so much for watching. Kung mayroon kayong mga request na mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section below. I'll see you on my next vlog. Bye!